Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Junard Safra at sa tabi ko ngayon ay si Joshua Aguidan. Kilala si Joshua Aguidan bilang isang maglalaro sa Sipak Takraw. So, sisimulan ko na yung pagtatanong sa kanya tungkol sa mga pangyayari o mga naranasan niya sa pagsasali sa paglalaro sa larong Sipak Takraw. First question. So, Joshua, paano kayo napasok sa larong Sipak Takraw? Nakauyag ako sa Sipak Takraw. San nakakita ako sa video sa YouTube na may nag-uuyag na nagsisipa na may bulang at ako. Tapos na-amaze ako sa may nagtatumbling, may ginagamit ang ulo para may tira sa yung accord. Ito. Ang pinaka-the best, hindi sa pinaka-the best, ano yung pinaka-talagang rason na napakonvince sa'yo na talagang maglaro ng Sipak Takraw? Unique kasi siya na game. Using fit. Okay, di ba may naman mga uyag na football. Tapos ano pa ba mga uyag na gagamit saan? Ang pinaka kasi sa Sipak Takraw at pagka-agile sa player na biyan ba sa ibang sports. Tanan man may Takay, ang Sipak Takraw nagre-rely sa kay footwork. yeah. Second question, na-mention mo na sa pagtatumbling tapos sa hindi sa mga exhibition, sa mga tricks. Buti hindi ka natatakot o parang nag-aalala na baka may injury ka sa mga movements or execution na pwede mong magawa once na naglalaro ka, di ba? Sa injuries talaga sa mga game, hindi rin siya maiwasan. Alam mo. Sige. Santo, sa nag-uyag kami for selection of Ibraa na injury sa anawan ko sa teammate bali, for example, ito na sino ito nga nakadisgrasya sa akin? Si Lionel Zilmar. Nag-spike siya tapos naigo. Wala siya mangita babali sa surroundings. Modto na igo kon ulo, nagdugo. Pero an injury talaga di rin maiwasan sa sa every sports. sports. Buti hindi mo na pag-isipang parang tumigil lang muna o parang ayaw mo na maglaro pa ba ulit. What makes you so confident na there's no more accidents na pwede pang mangyari sa once na naglalaro ka ng Sipak Takraw? Yan pa nga ni San iba, no pain, no gain. So kapag kung nasakitan ka na, dito mo makukuha ang mga lesson na pwede mo notro. Bagan Kailangan talaga may hindi naman sa kailangan mong masaktan. Through experience like injuries or ano pa man, sa mga bagay na ganyan talagang may makukuha kang aral na makakapag-improve sa performance mo sa paglalaro mo. So part na yan talaga ng... It's part of the game. Kung tanong, anong bagay sa tingin mo ang parang mas nakakangat ang sports na Sipak Takraw kaysa sa ibang sports? Kasi sa Sipak Takraw, rare lang talaga hindi siya pang-international, hindi siya uso sa mga ibang kabataan or sa mga estudyante na piliin to. Kasi napipili lang to sa mga bansa dito sa Asia. Ano sa tingin mo yung nakakaiba sa ibang sports na meron na wala sa iba? Sa tingin ko ang Sipak Takraw kasi na uyag niyo bisan high income area, for example. Dahil sa bangketa, sa kanto, pwede niyo siya mauyag. Tapos aniya pagiging halo na agile and flexibility. Ito. Di ba dito sa atin nung mga bata pa tayo, siguro naging malaking contribution
parang influensya sa'yo yung larong sipa na kadalasan nilalaro ng mga kabataan nung unang panahon. Sa tingin mo, malaki ba yung naging ambag o tulong sa'yo yun bilang isang tanyag na athlete sa sipak takraw? Oo. Kasi, ano eh, Bakit ako alam ko naman maglaro yun pero never ako umabot sa ganyan ano. di na talaga nagtikang ako ano, since elementary, ito na sipa, na ginayag sa mga bata, yan na, hasta man yun na. Dito nagtikang na akong pagka-interest sa sipak takraw. And then, pagtikang sa master ko, pag-uyag, like Santiil, tira-tira, nakita ko sa to kay, di ba, intramurals man. Nagkamay na naman sa mga intramurals sa elementary. Gin pa ako ngayak sa akong teacher. Di ko na-mention ang ngaran kung sino. Kay, ano na to siya. So, bali, nauna yung sipa, sa... Buti, di ka ba nahirapan nung, nagsisimula ka pa lang, like, nag-try ka nito, Ako kasi, sa experience ko, ang hirap talagang i-balance yung, sipa kasapa, kasi, unlike sa kamay natin, madali lang saluin yung, sipa. Pero sa'yo, kumusta ba yung, wala bang, struggles, gano'n? May da. Sa una, makuri talaga, like, i-balance mo, bola. Dito na ako nagtikang mag-training. Gulpi na training. Damo nga, adlaw nga. For example, may lakad na ako ng classmate. Hirap nakakaupod, kailangan ko mag-training. Ito, usapaan, dito mo talaga, totoo na mo, yung attention. Kung arrive mo may baro, kailangan mo talaga andaman. So, since when ka pala nagsimulang magsipak takraw? Since elementary. Tapos, nag-end sa nagtungtong na college kay Yakan Panira. Busy na talaga when it comes to college. Ngan, kailangan na mag-focus sa future. If ever may chance or may possibility na parang makuha ka ulit sa mga kahit liga, kahit mga liga lang muna na about sa tournament sa mga sipak takraw, posible ka pa pong maglaro ulit? Ganun? Kung ako, Kung parang wala ka ng ibang pa ba? Pinaka-hobby or side? Hobby na talaga. Pwede pa ba? Kung ako, pakianan, di rin ako mauwi. Pero, if ever man nga may magpakiana sa akin, pwede ko sila maguligan. Like, pag-coach, pag-training, pero umungay sa liga o tour na, di rin na kayo. Focus na talaga sa totoong yeah. So kailan yung last yung game mo ng sipak takraw? Senior high, grade 12, last selection for Ibraa. Kamusta? Hanggang saan kayo napunta ng Ibraa nyo? Okay, to kasi selection ba? Selection Oo. sa last year out there. Bago mag-COVID yata doon. Last 2020. Plus 2020. Saan ba ang Kasi, ginildan sa Calvario ba? Ngalimot mo na? Na ito na yung Ibraa sa Giltin dito ito. Calvario ba ito? 68 ka na ba yun? Pangapat na tanong. Sa buong panahon sa oras na nilaan mo sa paglalaro sa larong sipak takraw, ano yung mga mahalagang pangyayari na hindi mo makakalimutan mula hanggang sa ngayon na tanyag na sa sarili mo na naging malagang parte siya ng buhay mo sa larong sipak takraw? Una, kailangan balansihan mo yung pag-aram tapusan pag-uyag kay makuri siya igdungan sa ungod makuri siya igdungan kay kailangan mo mag-aram tapos pagka wala po training diri ka nang lahat complete sa nimo katurog tapos may May pa mga duties sa bahay, di ba? May dapat mga hirimon sa balay sana Unlike tapos panduwa kailangan mo respetuhon na nimo mga ka-co-players ng teammates kay di na nagtitikang unity sa sports na sipak takraw kay whenever na damo ka kakilala
damo ka sangkay sa iyo uyag, diri ka na mga Korean pakibanding. Una ton, papalduhan. Trigger lang. Bali, malaking, lalo na yung mga nakakaibigan mo sa paglalaro ng sports. Isa na rin silang, di mo, mahalagang bagay sa nangyari ka sa'yo kasi nandyan sila laging handang tumulong sa mga, lalo na nahihirapan ka na sa mga problema sa kailangan mong gawin, lalo na sa pag-aaral sa sarili mo. Nandyan lang sila para gabayan ka sa mga kailangan mo. Tapos, and last but not the least is teamwork. Diri talaga, kailangan talaga sa mga game, sports, bisan na ka pang sports, adaan teamwork. Diri dun dapat mawawara kay kung diri ka man nagkakaisa, di na nagkakaproblema ni yung team, pwede ka maperde. Pero sa uyag, diri talaga may iwasan ng daog nga perde. Pero mas maupay kung, for example, dapat kasi sa every game, ang taadalagyapan pag-uro sa sanbot. Both teams, so mas maupay na may progress, improvement, development sa kada players. kung may dakam, teamwork. For example, kung waray kang teamwork, tapos naperde kam, grabe an effect sa iyo team, di ba? Kasi paano kayo masasabing team kung hindi kayo nagtutulungan nagkakaisa, di ba? Pero kapag may teamwork kam tapos naperde kam, diri hindi malalaan. Good sportsmanship lang. Good Sportsmanship. Tama ka dun. Talagang sports yan eh. Ito, pinakauling tanong po. So Joshua, ano yung masasabi mo sa mga ibang, kagaya ng sa mga pamangkin ko na nagkaka-interest kunwari maglaro or mag-try ng larong sipak takraw. Hindi kasi ito tawag dito, hindi kagaya ng basketball na talagang ini-interest ng mga lahat ng mga kabataan ngayon. Ano yung mga pwede mong may payo sa kanila bago sila magsimula o kaya ano yung mga magagandang bagay na maaari nilang maranasan na wala sa ibang sports na sa sipak takraw lang talagang mararanasan nila? Try until you succeed. And then, ayaw pagpadara sa iba kay diri talaga may iwasan na may mas lamang sa imo, may mas maupay sa imo mga player. Ayaw pagpa down. Pa-down, like dapat kung wala ng pag-asa kasi marami na lahat naman kaya naman kung posible naman kung kaya kasi nasa tiyaga yung yan pa nasa tiyaga. Kung may tiyaga, may nilaga. Kailangan mo mag-training, damo na training, kung correct mo maging mobile ka ng player. Tapos pinaka tawag nito kasi sa sipak iba na yung nakakaiba sa itong sports ba? Ano yung parang sa sipak mo lang talaga, sipak takraw na laro mo lang talaga may experience na wala sa iba. Intense na yung intense ng game kasi di ba sa larong sipak lalo na yung talagang paa lang yung pwede nyo gamitin saka katawan at ulo nyo lang. Saka sa intense din ng game nagkakaiba. Yung mga clutch plays, yun. So everyone, thank you for watching. And my name again po is Jordan Salpra and he is my close friend from ever since high school, Joshua Aguilan. We're here together to finish our tasks and assignments in our school because it's already the end of this semester and for this sunod na year face to face na po kami so thank you for your time and please consider our answers ma-influensya at makatulong po sa inyo. Goodbye. Maraming salamat po.